Nakuha na natin yung papeles ng ating ADV 160. Matagal-tagal ko din itong inintay at syempre, lagi kong kinukulit ang kasa at LTO. Goods na rin dahil meron na agad papers at hindi na umabot ng isang buwan. Kaya salamat Honda Motocentro Baguio dahil approachable sila sa lahat ng follow-up ko at binigay lahat ng status ng registration. Since meron na itong plate number at wala pang plaka sa LTO, nagpagawa na ako agad ng temporary plate kay Sir Moto-Z. Thank you po, maraming salamat. PM nyo na lang siya sa Facebook. Siyempre, para wala na tayong problema sa nagpapatibok ng puso ng bawat motorista. Tayo pinara. Oo, hindi na tayo pinara. Bakit kaya ang puso mo? Talagang hindi ko pinansin sa ADV nung wala pa itong papeles. Kahit gusto ko na ito agad ibiyahe. Kaya naging maalikabok ito at binahayan na ng gagamba. Nilinisan ko na rin ito dahil ito na ang gagamitin ko araw-araw sa paghatid, sundo. Malapit ko na ma-perfect yung ESP. Anong ESP? Ano mas perfect? Ano? 39 over 52. Wow! Wala akong line of 3. Pwede line of 4. Galing! At pagpasok sa trabaho, ibinenta na rin natin si Mio Solay 125 at kukunin na rin ito ng susunod na mag-aalaga sa kanya. Pero bago ko ito pakawalan, idinaan ko muna ito sa basic maintenance at check ng CVT para ready na ito sa bakbakan. Nakakalungkot man dahil 5 taong ko din inalagaan at inalagaan ako ng walang aberya sa mga biyahe araw-araw. At dyan din akong nagsimulang sumubok na mag-motovlog at nabuo ang Wheels Trips. Meron pa rin naman ang ating Mio Sporty na tahimik lang sa Gedli. Pero lagi kong ginagamit pag number coding ng MSI 125 dito sa Baguio. At syempre, pang palengke ko rin ito dahil sa gulay board na wala sa ADV 160. Kayang-kaya kahit lagyan ko ng gasol, bigas, grocery, kahit ano pa. Kayang-kaya. Pwede na ang ADV 160 natin sa malayuan na biyahe. Saan kaya magandang ibiyahe ito para sa break-in na ito? Suggest kayo. Kaya hanggang sa susunod na kabanata, Wheels here, keep your balance and keep moving forward.